Dahil na-miss ko nang mag-bake, kaya ito guys, i-share ko sa inyo ang aking i-bake ngayon. Ito ay malunggay cheese pandesal. O diba? Madami kasi akong malunggay na extra guys, kaya yun ang naisipan ko para mas healthy naman siya. So ito na nga, nag-prepare lang ako ng 3 cup na flour na may 1/4 cup sugar, teaspoon of salt. Ayan, i-mix lang siya and then set aside. And then may warm evaporated milk na ako, 1 cup. Lagyan lang yan siya ng teaspoon na sugar at saka 2 teaspoon na yeast. Yan. Let it bloom. Ayan, nag-bloom na siya. And then, ilagay na siya sa raw ingredient with 1/4 cup melted butter, 1 egg, and then yung malunggay. Mga half cup to 1 cup na malunggay. Yan. And then, maglagay uli ng 3 tablespoon na butter. Then, continue yung i-mix and then, ayun na siya. After 10 minutes na pag-mix. Dapat ganun ang consistency. So, tanggalin na sa mixer and then ilagay sa bowl na may mantika and then ibilog lang and then takpan. I-rice ulit ng 1 hour. Yan. So, after 1 hour, ayan na siya. So, i-press lang. Tanggalin yung hangin. And then, pagkatapos, ihiwain na siya sa gustong laki. Kung anong gustong laki ng pandesal. So, hiniwa ko lang yan siya ng mga 12 pieces lang. Ayan. So, ganun lang siya guys. And then, laparin lang. And then, lagyan ng cheese. Pwede namang wala ding cheese. Naglagay lang ako ng cheese dyan. Ayan. And then, pagkatapos, i-roll lang sa breadcrumbs. So, ganun uli. Pauli-ulit lang. So, ayan na 12 pieces ang nagawa ko. So, takpan uli. I-rice uli yan ng mga 40 minutes. Ayan. So, naglobo na siya. I-bake sa 350 degree for 20 minutes. So, ayan na siya after 20 minutes na pag-bake. Ayan, di ba? Lumugwa na yung cheese. So, ayan lamang. Thank you for watching.